Hindi napigilan ng pananalasa ng Bagyong Julian ang pagsisimula ng COC filing sa Region 1 para sa 2025 midterm elections. Sa katunayan, ilang incumbent officials sa Pangasinan ang nakapaghain ng kanilang kandidatura sa unang 2 araw ng COC filing. Narito ang balita ni J. Miguel Mendoza. Sa unang araw ng COC filing dito sa Lawigan ng Pangasinan ay hindi nagpapigil ang ilan sa mga aspirant para sa 2025 midterm elections sa masamang panahon dulot ng Bagyong Julian. Pinakaunang naghain para sa kanyang muling pagtakbo bilang board member si BM Philip Theodore Cruz ng 2nd District ng Pangasinan sa Comelec Provincial Office na sinundan ni Kong Ramon Gico Jr. para sa reeleksyon bilang kongresista ng 5th District. Dumating din kasama ni Gico Jr. ang mga kalyado nito na kapwa ay tatakbo sa pagka-board member. Sa ikalawang araw ng COC filing ay naghain ng pagkakandidatura sa Comelec Pangasinan si Governor Ramon Gico III kasama si Vice Governor Mark Lambino at ilang mga board members na kasama sa kanilang team. Tatakbo si Gico III sa ilalim ng Nationalista People's Coalition habang si Lambino ay sa ilalim ng Lakas CMD. Sa araw ding iyon ay naghain na rin ang kanyang COC's incumbent 1st District Congressman Arthur Celeste Sr. para sa kanyang ikalawang termino. Kasabay rin ang nagsumite sa COC si 1st District Board Member Apple Bacay at Nong Contilera na parehong tatakbo muli sa pagka-board member. Nais ng tutukan ni Kong Art Celeste ang mga programa sa social services at infra projects sa kanyang distrito. Aside from legislation, di ba, ang trabaho ng congressman is to look for projects na pwede niyang iuwi sa distrito niya. So, we have social services, we have infra, at yun ang tinututukan natin ngayon, yung infra and social services. Kasi I think yun ang kailangan ng ating mga mamamayan. Especially ngayon at ang hirap ng buhay sa atin. Mahalaga rin para kay Celeste ang pagkakaroon ng paliparan sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman ay tututukan din ito ang matagal ng nakabinbing proyekto ng paliparan sa probinsya. Naghain din ng COC ang kapatid ni Celeste Sr. na si Jesus Boying Celeste sa kanyang pagbabalik bilang mayor ng Bulinaw, Pangasinan. Samantala, naging mapayapa naman ang paghain ng Certificate of Candidacy sa unang mga araw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Commission of Election Pangasinan Supervisor Attorney Eric Oganiza. Siguro sa 8. Kung doon nga yung sinasabi nila na pamahiin na maswerte yung numerong 8, nasa kanila pa rin yun. Pero ready pa naman kami kahit ilan yung dumating sa last day. Base sa kanyang karanasan, hindi niya masasabi kung anong eksaktong araw maraming maghahain ng COC. Pero maaaring ito ay mangyari sa October 8 dahil sa pamahiin na ito ay lucky number. Hindi naman sila nagpumilit na pumasok lahat dito sa opisina. Alam nila kung saan sila lumugar. At yung mga immediate family members lang nung aspirants yung pumasok, staff nila na nag-capture sa proceedings. Yung media nandito na limit yung kanilang pagpasok. Kaya hindi naman naging problema yung pagpare-receive kanina, hindi naging crowded dito sa loob. Maayos ang pag-receive natin. Disiplinado naman yung mga aspirants natin at mga supporters. Sa adaman ni Comelec Region 1 Assistant Director Attorney Reddy Balarbar, umabot sa mahigit 12,000 ang umahabot sa last day ng voters registration sa lalawigan ng Pangasinan noong September 30 sa kabila ng masamang panahon dulot ng Bagyong Julian. Yung last day ng registration natin ay nakapagtala tayo ng 12,000 plus na mga humabol para makapagparehistro. Then tuloy-tuloy yung trabaho, but in spite of the rain pala and flood, yung Bagyong Julian, humabol yung ating mga kababayan noong September 30. Paalala naman ni Atty. Reddy Balarbar sa mga kandidato na mahilig sa last minute sa paghain ng COC, huwag nilang ipaabot sa huling araw dahil meron anyang pagkakataon na hindi inaasahan na maaaring magdulot ng aberya sa ahensya o sa pagkakandidatura. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.